Barangay Litapan sa Josefina, Zamboanga del Sur habang naglalakad ang kagawad na si Alejo patungo sa kanyang sakahan. Mag-aalas 7 ng umaga nitong June 29, Lunes, nanlamig siya sa kanyang nakita. Sa butas kasi sa dingding ng nadaanan niyang kubo, may nakausling kamay. Dito nakita ko yung lumabas yung kamay niya. Sumilip ko, may mga dugo. Nagulat, natakot ako. At hindi lang daw ito basta kamay, kundi isa ng malamig na bangkay. Tumawag ako ng pulis. Pero hindi raw ito nag-iisa dahil pagdating ng mga pulis, ang nakitang bangkay sa loob nito, 4. Dito sa butas na to, dito namin nakita yung tatlong magkakapatid na baha na sa dugo yung katawan nila. Nakita namin dito si Arnel, sir. Nakadapa siya, sir. May hawak pang lapis. Tadtad din ng saksak, sir. Din. Sa tingin ko, sir, nang laban siya, sir, kasi may mga defense wound man, sir. Nakita sa kamay niya, sir. Ano ang nangyari sa loob ng tahanang ito na nauwi sa pagkamatay ng isang buong pamilya? Magdakbalot ka ng lupa na kayo ba ako muna ako? Bakit ko na ako? Sino ang nasa likod ng malagim na krimeng ito na gumimbal sa buong Mindanao? Ang masaker nangyari sa bahay na ito sa Barangay Litapan. Humingi na siyang tulong, walang makarinig niya. Kay walang nakatira niyang mga kapitbahay. Ang mga biktima, ang barangay health worker na si Arlene Dumalte at 3 niyang mga anak, sina Nashel, 15 anyos, NN, 13 anyos, at Arnel, 11 anyos. Ang kanilang mga labi nakaburol ngayon sa barangay hall. Ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang lamay, ang byudo ni Arlene na si Nino at ang panganay nilang si Alfred. Sina Arlene at Nino hiwalay na noon pang 2023. Si Alfred naman nakatira ngayon sa poder ng kanyang lola. Sarap po ko makaadto dito kanang taga Sabado usahay gani og ting klase mo umuuli ko gikan sa eskwelahan mo. Gabi nitong June 27, nakausap pa raw ni Alfred ang mga nakababata niyang kapatid. Nag-TikTok pa may anak niya. Dayon si RR gisugo pa na ko na paggaling sa humay. Umaga ng June 28, pumunta pa di umano si Alfred sa kanilang bahay. Ma! Anokto ko wala gitao. Gahuna-huna ko nga basig na nimbato kay balik ko sa balay sa akong apuhan. Sa Lunes na ko ning balik diya sa eskwelahan. Pag abot ko sa eskwelahan nay ning ingon na ko nga akong classmate nga akong mama lagi namatay. Balaka na kay ko mo to nga nindritso kog uli. Si Alfred nanlumo sa kanyang nadatnan. Nakita na ko dito nga kamot sa kong inahan nga nana sa bangag ning gawas ning adto ko sa sulod. Daghang ko nakita nga dugo, giluba akong manghod. Wala na sila kinabuhi. Ning hilak ko sa kilid nga way kay mutangan. Kanong nahitabo sila ha, wa ko ga-expect para mo katawa niya. Mao na day last na mo nga kita. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, tinagtad ng saksak ng kutsilyo ang mga biktima. By CNN, may lamin siyang nasaksak. Dito si Nashel, nakatihaya din, sir. Less than 10 yung saksak niya. Then dito yung youngest na anak, sir, yung lalaki, almost 20 yung saksak. Si Ma'am Arlene po, sa tansa namin may mga 6 na saksak, sir. Magdakbalot ka ng lupa na kayo ba ako muna ako? Bakit ko na ako? Lugan. Ang mga otoridad, meron na rin daw person of interest. Siya yung close ng biktima, sir. Kung dito na, sir, may nangyari na, wala na yung person of interest, sir. Ayon kay Alfred, ang lalaking tinutukoy ng mga pulis, ang siya raw dahilan kung bakit naghiwalay ang kanyang nanay Arlene at tatay Nino at kung bakit umalis din siya sa poder ng kanyang ina. Ang suspect walang iba kundi ang kasintahan di umano ng kanyang nanay Arlene na itago natin sa pangalang Mark. Taong 2023, naging textmates daw sina Arlene at Mark.
Sabi niya sa akin, sobra daw ako sir, siloso. Eh sabi niya nga maghiwalay na po tayo, hindi na kita mahal. Umalis siya sa aming bahay. Si Arlene, itinuloy raw ang pakikipagrelasyon sa bago nitong kasintahan. Nagpakumbaba lang po ako sir. Nag-iwas lang po ako sa kanya para hindi magulo. Pero sobrang sakit. Punta ako Maynila. Doon ako nagtrabaho. Nung una, bumibisi-bisita lang daw si Mark sa kanila. Pero kalaunan, madalas na rin daw itong makitulog. Igod kabulo mo, istorya itong tawhana mo. Mo amin. Tinga po kung anong magsige na siya purong-purong, then dili po siya mo gawas. Gusto ko sana maghiwalay sila pero hindi ko yan nasabi kay mama. Ang gusto ko lang na malagbok lang sa barangay. Ano kaya ang mangyari sa kanila, meron kaming kompletong detalye sa tao na yan. Nagdesisyon si Alfred na umalis na lang sa poder ng kanyang ina. Ma, pagbalik ko dapat wala na yan, ah. Hindi ako naniwala sa tao na yan dahil parang gitago ba. Minsan ako matutulog kung dili ko matulog. Mapanid-an lang gid siya kung unsa gi iyang lihok sa balay. Huling beses daw nakita ni Alfred si Mark nito lang June 26. Hanggang nangyari na nga ang karumal-dumal na krimen. Wala ko katabang nila dito sa paghitabo. Naglibog na ko sa kung say giangin akong baton nga hilak ba ko or dili. Nagbasog gid ako akong kuglingon nganong wala ko dito. Sa wala pa ko ning lakaw dito. Kurag karon buhi pag ini sila. Istorya ko sa Ginoo nga nganong nabuhat ako nganong sa tanan nga problema nganong kini pa man sa kuha mong gihatag. Malakas ang kutob ni Alfred na ang may gawa nito ang nobyo ng kanyang ina. Siya lang ang naari sa balay mong wala nang ko nakita nga laing tao nga mo anhari kay baka nag-aaway sila doon. Merong nawalang gamit yung dalawang cellphone, kamama at saka yung sa kapatid ko na sinasil. Ayon sa Josefina Municipal Police Station, posible raw na noon pang gabi ng June 27, isinagawa ang krimen at nadiskubre lang ang mga bangkay ng mga biktima umaga na ng June 29. Nung nakita namin yung bangkay, mabaho naman sir. Iba na rin yung kulay sir. May sako yan nakaharang sir. Hindi pa yan nakita sir kasi nakatago yung buong katawan sir. Yung Monday siguro sir, baka kinagat na yung aso yung sako. Kaya lumabas yung kamay siguro sir. Nung pumasok kami sir, dito nakita namin yung mama niya sir, yung si Ma'am Arlene. Nakasanday dito sir oh. Siya lang yung dito. Tapos nung pumasok kami, dito yung tatlong anak niya. Ang hindi pa matanggap ni Alfred, bumisita pa siya sa bahay ng kanyang ina at mga kapatid, isang araw bago nadiskubre ang mga bangkay. Masakit dahil parang nagtanga-tangahan lang ako. Hindi ako naghanap ng paraan para makapasok sa bahay para makita ko kung saan sila. Masakit. Bigla na lang akong nag-iisa. Sinabi nila sa akin nga, Papa, pangako ko sa iyo kung makatapos ako pag-aral. Pag makatapos kami ng eskwela, di na tayo mahirap. Bawi kami sa inyo. Paano makabawi? Patay na sa ngayon. Sobrang sakit. Namin sinabi, hindi na matupad eh. Sobrang saya nila. Kaya inantay lang nga umuwi ako sa December. Ay, paano? Hindi natupad din. Kaya sobrang sakit. Panginoon, huwag mo lang babayaan ang mga anak ko at sa asawa ko. Kayo na mag-alala sa kanila. Tanong ngayon, nasaan na si Mark? Pasado alas 9 ng umaga, nito lang Huwebes, si Mark nasa kote ng mga otoridad. Nahuli po natin siya sa Barangay Panaagan, Mahayag. Taga doon po talaga yung suspect natin. Allegedly, sabi ng suspect natin is yung murder weapon is kutsilyo na tinapon niya sa pangpang. Hindi pa pinahihintulutan ng media na makapanayam si Mark. Pero ayon sa isinagawa nilang interrogation sa suspect, inamin na raw nito ang krimen. As per interview namin, dahil daw sa away, mag-away nila ng ka-live-in niya. Doon po nag-ugat yung krimen na yun. Possibly po sir, 4 counts of
murder. Judge po yung mag-ano niyan, sir, kung ilang taon siya makukulong, life imprisonment ba. Demonyo nagigay siya. O siya'y kaluoy, o siya'y konsensya. Nitong Biyernes, bumalik si Alfred sa kanilang kubo. Ito yung jersey ni Nasel. Ito yung jacket ni Nasel. Kukunin ko pa rin dahil ito yung binigay niya sa akin yung nabuhay pa siya. At yung kay NN, ito yung kukunin ko na jacket na blue. At ito yung bag ng mama ko, kukunin ko. Lagi niyang dala kahit saan siya pupunta. Favorite niya yung bag na to. Ito, kukunin ko lang yung kalapate, huling alaala na sa aking kapatid, si Arnel. Kanina lang, inihatid na ang mag-iina sa huli nilang hantungan. Sa kamatayon sa inahan, di ko muun saad ginako sa ilaha nga di na ko undangan og di makita ang hustisya. Noong dekada 90, sunod-sunod ang mga balita tungkol sa mga pamilyang minasaker. Akala natin ang mga ganong pangyayari na iwan na sa nakalipas. Magdakbalot na nagluba na kayo ng bako, punakaw! Bakyan ko na ako! Pero sa trahedyang nangyari ngayon sa bayan ng Josefina sa Zamboanga del Sur, parang bumalik ang bangungot ng nakaraan. Kung paanong nagawa ng isang tao na patayin ang halos isang buong pamilya. Marahil, isa rin itong paalala na huwag basta-basta buksan ang pintuan sa taong hindi natin lubos na kilala. Kaya, hindi dapat pagkatiwalaan.